Una sa lahat, pamilyang napahagulgol, sinakalang labi ng kaanak nilang overseas worker sa Kuwait. Pero nang buksan ang taklob, napagalamang maling bangkay ang nadala dito sa Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang totoong bangkay ng OFW? Ang buong detalye kung ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Matapos ang nationwide peace rally ng Iglesia ni Cristo, Kamara tila nanlamig daw sa mga impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ako, Bicol Representative Elizalde Co, nagbitiw sa pwesto bilang chairman ng House Appropriations Committee sa gitna yan ng kontrobersya sa ipinasang 2025 national budget. Pagtakbo sa 2028 presidential elections, seryosong kinokonsidera ni VP Sara Duterte. 30 pulis na nagsabatan umano kaugnay sa halos 7 bilyong pisong droga na sabat noong 2022. Pineke raw ang operasyon. Frontline news abroad, Japan, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol. May banta ng tsunami. Vic Soto at Daryl Yap, pinagbawalan ng korte na pag-usapan sa publiko ang 35 billion peso cyber libel case. At Rufa May Quinto bumisita sa Will to Win. Maraming salamat for giving me help, hooray! Panawagan para sa unity o pagkakaisa ang sinasabing layunin ng Iglesia ni Cristo sa dinaos silang nationwide peace rally kanina. Giit pa ng INC, hindi raw ito pagpapakita ng puwersa para kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Basa. Hindi politikal, yan ang giit ng Iglesia ni Cristo matapos ang pagtitipon ng kanilang mga miyembro sa tinatawag nilang National Peace Rally. Sa Metro Manila pa lang, higit 1.2 milyon ang nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand ngayong araw. Alam binanggit kanina, sana lahat tayo, bumalik lang tayo doon sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa. May mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Itinanggi rin ng INC na ang rally ay pagpapakita di umano ng puwersa ni Vice President Sara Duterte. It's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of what the President himself said. Una nang sinabi ng INC na ang peace rally ay bilang suporta sa pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa anumang impeachment laban kay VP Sara. Giniit din ng Iglesia na wala silang ine-endorsong kandidato. Yan ay kahit na ilang senatorial aspirants ang nasa peace rally. When we unite to vote, kami-kami lang ang nag-uusap eh. We don't really involve those outside the Iglesia ni Cristo anyway. So, it doesn't really affect anyone. Inabot din ng 2 oras ang programa pero umaga pa lang halos puno na ang bahagi ng Rojas Boulevard sa dami ng INC members. Sa lahat ng bagay hindi maganda pagka hindi nagkakaisa ang bawat isa. Kailangan lahat magkasundo, iisa ang layunin natin dapat. Hindi lang po ito para sa INC pero para sa buong Pilipinas po, yung kapayapaan po yung pinaglalaban namin dito. Sa aerial shot ng Manila Public Information Office, makikitang punong-puno ang kalsada patungong grandstand. Ang Road 10, nagmistulang parking lot. Maging ang service road ng Rojas Boulevard napuno rin ng mga nakaparadang sasakyan. Kaya matinding traffic ang naranasan sa Maynila. Nagpasalamat naman si Vice President Duterte sa mga taga-Iglesia ni Cristo. Anya, pagpapakita ito ng pagkakaisa para makamit ng bansa ang kapayapaan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon.
Ang palasyo naman umaasang sa pamamagitan ng rally ay mabibigyang linaw na ang mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid ng tunay na pagkakaisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Present din ang ilang politiko sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Pero may nangangamba ring baka pagtatakip lang daw ito sa itinutulak na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang aking report. Kandidato ng Iglesia ni Cristo at inendorso noong 2022 elections sa ilalim ng Uniteam. Kabilang daw yan sa dahilan kung bakit dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo si Senator Robin Padilla. Umaasa rin daw siya na dahil sa panawagang pagkakaisa, mabubuong muli ang Uniteam. Suportado ni Padilla ang panawagan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito ang panahon para sa impeachment trial. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Tahasan ding sinabi ni Padilla na oras ay akyat sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Boboto siya kontra dito. Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano iboboto ko. Present din sa rally si Senator Bato de la Rosa. Giit din niya, hindi ito ang tamang panahon para sa anumang impeachment trial. Sino yung mga tao nila gusto talaga ma-impeach si VP Sara? Sana nakikinig sila sa mensahe na pinaparating nito mga kababayan natin. This mammoth crowd na andito ngayon na nagkakaisa, sana makinig sila. Gayunman, hindi raw handa si De La Rosa na sabihin ang boto niya sa impeachment lalo tatayo silang senator judges oras na iakyat ito sa Senado. Giit din ng mga senador na dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, walang halong politika ang pagpapakita nila dito kahit pakilala sa block voting ang INC at ilan sa mga senador tatakbo sa parating na eleksyon. Yan din ang iginiit ni Senators Francis Tolentino at Bongo na present din sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Wala itong politika. Kaya ang aking pagdalo dito ay para po sa pagkakaisa. I am for peace. Ibig sabihin, inihalal po ang ating presidente, inihalal po ang ating vice-presidente. Ini-expect ng taong bayan na sa loob ng 6 na taon, magtrabaho po sila para sa kapakanan ng mga kababayan nating mahirap. Yun lang po ang pakiusap ko sa lahat ng ating mga leaders. Magkaisa tayo. Hindi naman personal na dumalo si Senate President Chis Escudero. Gayunman, hindi siya naghayag ng pagtutol sa peace rally at pagdalo ng mga senador. Hindi na raw dapat questionin ang mga panawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa na kailangan ng bansa ngayon. Sa Kamara, may mga nagpahayag din ng suporta sa panawagan ng INC. Lahat naman po yan ay karapatan ng ating pong mga mamamayan na magkaroon po ng maayos na paghahayag ng kanilang damdamin. Si ACT Teachers Representative Franz Castro naman, bagamat nirerespeto ang peace rally, may hiling sa INC. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte. Nakiisa rin ang libo-libong INC members sa peace rally sa mga probinsya sa Cebu at sa Albay. Hindi alintala ng mga dumalo ang buhos ng ulan. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Maagang dinagsa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang South Road Properties sa Cebu City para sa nationwide peace rally. Maputik sa lugar dahil biglang buhos ng ulan. Pero hindi yan alintana ng mga dumalo. May bitbit silang mga placard na may mensahe ng pagkakaisa ng bansa. Ayon sa INC, ang National Peace Rally ay nagpapakita ng suporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pagsusulong ng impeachment ay mag-aaksaya lamang ng oras ng Kongreso at Senado. Yan din po ang ayaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tinututulan natin. Kabilang sa mga politikong dumalo rin sa peace rally, si dismissed Cebu City Mayor Michael Rama. Giit ng INC, hindi politika o anumang pag-e-endorso sa mga politiko ang pagtitipon. Bukas daw ito sa lahat, kasapi man o hindi. Maulan din ang panahon sa Sawangan Park sa Legazpi City, Albay.
kung saan isinagawa ang peace rally ng INC sa Kabikulan. Dahil dito, nasira ang ilang tent na sinisilungan ng mga dumalo. Sa kabila nito, hindi rin nagpatinag ang kanilang mga miyembro para makiisa sa pagtitipon. Tumulong naman ang mga pulis sa pagsasaayos sa mga nasirang tent. Nasa 20,000 ang mga dumalo sa peace rally sa Legazpi City. Sa Davao City, sakay ng mga bus at van ang mga miyembro ng INC na dumalo sa peace rally sa San Pedro Square. Ang ilan sa kanila, galing pang Northern Mindanao, Socsargen at Davao Region. Kanya-kanya silang latag ng banig na mapagpapahingahan sa gitna ng mainit na panahon. Ang kanilang panawagan, magkakaisa lang sana tayo sa panawagan ng pagkakaisa para sa National Peaceful Rally. Mahigit 3,000 security personnel kabilang ang mga pulis ang ipinakalat sa pagtitipon. Isinara rin ang kalsada sa downtown area ng Davao City. Nauna nang sinuspende ang face-to-face classes sa mga paaralan habang skeletal workforce ang ipinatupad sa mga nagtatrabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mukhang nanlalamig daw ang Kamara kaugnay ng mga hinaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson Benny Abante sa programang Storyco ng One News. Anya, hindi pinag-uusapan ng House leaders kung anong gagawin nila sa mga nakabinbing reklamo laban sa bise. Tingin ni Abante, hindi raw ito dapat talakayin ngayong malapit na ang eleksyon. 3 impeachment complaint ang nakabinbin ngayon sa Kamara laban kay VP Sara. It would be better if we defer the impeachment complaint and then just again file it in the new Congress. They're quite cold about the impeachment complaint. Sa gitna ng mga kontrobersya sa pumasang bersyon ng 2025 National Budget, dineklarang bakante ng Kamara ang pwesto ni ako Bicol Congressman Elizaldo Co sa pagiging chairman ng House Appropriations Committee. Pero ang sabi ni Co, kusa siyang nagbitiw. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, idineklara ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon ng chairman ng House Committee on Appropriations. Yan ang posisyon ni ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. The chair hears no objection. Said motion is carried. Si Co ang isa sa mga dumipensa sa AKAP. Kasama rin siya sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal dahil sa 2025 national budget. Ayon naman kay Co, health reasons daw ang dahilan ng pagbitiw niya sa pwesto. Dagdag pa niya, palagi siyang nagsisilbi para sa mayorya. Hindi naman napag-usapan sa sesyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga ito nabanggit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati. Ang tiniyak ni Romualdez, tuloy ang kanilang investigasyon sa smuggling at hoarding ng ilang agricultural products, pagpapababa ng singil sa kuryente, pondo ng PhilHealth at umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Kasalukuyang nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Na-verify na raw ang mga ito pero hinihintay pa kung meron ngang ika-4 na reklamo at saka palang dadalhin ng mga ito sa opisina ng Speaker. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldi Co. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa Appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldi Co. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Co at ni Speaker Romualdez.
At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbasan rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam, ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork barrel lamang ng mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ang hindi lamang pumalinaw kung meron pang ibang malalaglag. Tapos na ang investigasyon ng NBI sa sinasabing death threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DOJ, kailangan pa ring suriing muli ng mga prosecutor ang ebidensyang hawak ng NBI. Matapos nito, saka sila magbibigay ng rekomendasyon sa DOJ kung maghahain ng reklamo o kung ibabalik ang mga ebidensya sa NBI para sa case build-up. Sa ngayon, hindi pa raw malinaw kung sino ang sinasabing kinausap ni VP Sara para umano patayin ang Pangulo. Once the evaluation is confirmed to be enough to warrant preliminary investigation, that's the time that the preliminary investigation proper would be initiated. Pause muna si Rufa May Quinto sa pinagdaraanan para magpasaya sa Will to Win. Kumanta at nagpatawa si Rufa May kanina sa live guesting niya sa show ni Willie Revillame. Kwento ni Rufa May, gusto niya lang bisitahin si Willie para personal na ipaabot ang kanyang pasasalamat sa tulong nito sa kanya. Pansamantalang nakakalaya ang actress-comedian matapos magpiyansa ng 1.7 million pesos kaugnay ng kinasasangkutang investment scam. Maraming salamat for giving me help, hooray! Naglabas naman ng gag order ang korte sa company na Vic Soto at direktor na si Daryl Yap. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC, natasan ang dalawang partido na panatilihing confidential at huwag magsalita sa publiko kaugnay ng gumugulong na reklamo. Kasunod ito ng mosyon ni Yap matapos siyang sampahan ng cyber libel case ni Soto. 35 million pesos ang hinihinging danyos ni Soto laban sa direktor. Ito'y matapos mabanggit ang pangalan ni Vic sa teaser video ng pelikula tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Susunod, monster ship ng China mas lumapit pa sa Zambales. Malawakang sabwatan ng mga pulis sa illegal drug operations isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Rimulya. VP Sara Duterte,
kinukonsidera ang pagtakbo raw sa 2028 national elections. At inuwing bangkay ng OFW mula Kuwait na palitan ng bangkay ng taga-Nepal. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 105 sa Tondo, Manila, makikita ang nakaparadang truck ng basura. Ang lalaking nakasampa sa itaas ng truck biglang nahulog habang nangangalakal. Saktong may parating na truck kaya nagulungan siya. Namatay ang lalaki. Sumuko naman ang driver at posible siyang idemanda. Mas malapit pa ngayon sa Zambales ang pwesto na nagbabalik na monster ship ng China. Ang tingin naman ng isang eksperto, baka nasisindak na ang China sa pagpalag ng Pilipinas sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, Jero Bless. You do not possess any legal authority. You are directed to depart immediately. Kahit malakas ang alon sa West Philippine Sea, hindi tinantanan ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang monster vessel 5901 ng China Coast Guard na namataan na namang umaaligid malapit sa Zambales. Base sa huling monitoring ng PCG, nasa 66.69 nautical miles mula sa baybayin ng Pandakit, Zambales ang monster ship ng China. Mas malapit yan sa 97 nautical miles na lokasyon nito kahapon. Base pa sa obserbasyon ng PCG, tila pa ikot-ikot lang sa tinatawag na fourth dash line ang deployment ng mga barko ng China na sakop ng mas malaking 10 dash line claim nito sa halos buong South China Sea. This is the first time na naobserbahan natin ang China Coast Guard na magkaroon ng continuous illegal deployment of their China Coast Guard vessels in a concentrated area. No? And if this deployment will not be challenged, the Chinese Coast Guard will be successful in altering the status quo. Pero bakit nga ba nakasentro sa fourth dash line ang pagpapadala ng barko ng China? Ang fourth dash line ay malapit sa Scarborough Shoal na mas kilala sa panatag o Baho de Masinloc na kritikal sa pagpapalakas ng presensya ng Beijing sa West Philippine Sea. Kinumpirma naman ng Coast Guard na may bagong barko ang Pilipinas na magbabantay sa monster ship. Papalitan ng ikalawang pinakamalaking barko ng PCG na BRP Gabriela Silang, ang Teresa Magbanwa na pabalik na sa Bataan matapos magkaproblema sa makina. Para naman sa isang maritime security expert, tila takot din ang China sa madalas na pagpalag ng Pilipinas. Kaya nagpapadala sila ngayon ng malalaking barko para manakot. Palakas din ng Pilipinas in terms of our diplomatic clout and defense partnerships. Imagine niyo mga malalakas na bansa naniniwala sa naratibo natin at sumusuporta sa military and coast guard modernization natin. Sa ngayon, naghain ang panibagong diplomatic protest ang Pilipinas sa China. Dito, iginiit ng National Maritime Council na iligal ang presensya at mga aktibidad ng China sa EEZ ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 30 opisyal at tauhan ng Philippine National Police ang kinasuhan matapos mabisto ang umunoy malawakang sabuatan at cover-up sa ilang anti-drug operation. Sabi ng DILG, posible nagsimula raw yan nang mauso ang reward system sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa Interior Department na mismo nang galing, nagkaroon ng malawakang sabuatan sa hanay ng mga pulis para pagtakpan ang ilang operasyon ng ilegal na droga sa bansa. Partikular na rito ang buy-bust operation noong October 2022 na may nasabat na 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos.
Sa nasabing operasyon, The theory is nakita sa that investigasyon na Sergeant Mayo was sinubukang directed to pagtakpan ng open mga the pulis vaults ang located pagkakaaresto inside. kay Sergeant Rodolfo Mayo. Moreover, Nabuko inside rin the ang pangungupit ng 2 pulis mula sa daan-daang kilo ng nasamsam na shabu. Validated. Tingin Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng nagsimula ang kalakarang ito nang mauso ang reward system sa drug war noon pang panahon ng Administrasyong Duterte. Ang drug haul ay hindi nire-report at tuwing may dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon nagkaroon ng bodega, kuha, arrest, reward, promotion. Dahil dito, sinampahan na ng Department of Justice ang nasa 30 pulis kabilang ang 2 police generals dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. What we have done now for the first time is to show conclusively that a criminal enterprise involving the selling, the arrest, the storage, the intent to distribute, and the intent to cover up, all in one day nangyari. Kaya ang gusto ng DILG gawing specialized na ang PNP. Plano nilang mag-offer ng 4 na tracks sa mga pulis oras na tumuntong sila sa ranggong kapitan para mahasa sa larangan ng Anti-Drug Operation, Administration, Investigation at Cybercrime. Palipat-lipat daw kasi ang mga pulis ng assignment kaya wala silang specialty. So yung nakikita nyo clearly na yung mga top officers involved were not aware of the procedural matters to be followed. So, lumaki na lumaki. Ang nangyari, yung nasa ilalim, sila nag-decision. Yung mga nasa taas, nakikisama na lang. Ayon naman sa PNP, 8 sa mga pulis na kinasuhan ng retirado o na-dismiss na sa serbisyo. May 22 pa raw na aktibo sa serbisyo ngayon. Isa sa ilalim na sila sa restrictive custody at didisarmahan habang hindi pa pinaaresto ng korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa gitna ng mga kinakarap na kontrobersya, kinukonsidera ni VP Sara Duterte ang pagtakbo sa 2028 national elections. Sinabi ng vice sa meet and greet niya sa mga overseas workers sa Japan. Hindi sinabi ni VP Sara ang posisyong tatakbuhan pero aminado siyang hindi ito magiging madali. Dati nang giniit ni VP Sara na wala siyang planong tumakbo sa 2028. Kalaunay sinabi niyang sa 2026 niya i-aanunsyo ang kanyang pagtakbo sa susunod na national elections. Matulog na kandidato si VP Sara sa pagkapangulo. Sa ngayon, nakauwi na ang bise mula sa kanyang private trip sa Japan. Dito naman tayo sa mga bilihin. Sinimulan ng ibenta ng Department of Agriculture ang tinatawag itong sulit rice sa ilang palengke sa Metro Manila. Ang kaso, hindi yan pasado sa panlasa ng ilan. 36 pesos kada kilo ang presyo ng sulit rice. Sa ngayon, 3 palengke ang nagbebenta niyan gaya ng Murphy Market sa Quezon City. Pero giit ng grupong Bantay Bigas, panglugaw ito at may amoy pag naluluto. Una na itong sinubukan ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel at sinabing pasado naman ito sa kanya. Good news naman sa kuryente. Halos 22 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ng Meralco ngayong Enero. Katumbas yan ng 44 pesos na bawas kung ang konsumo ay 200 pesos up 200 per kilowatt hour. 112 pesos naman sa 500 kilowatt per hour. Epekto yan ng mababang generation charge at presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Pero kasabay niya ng ikalawang linggong taas presyo bukas sa petrolyo. Halos piso ang dagdag kada litro sa diesel at gasolina. 80 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Energy Department, epekto yan ng mataas na demand sa petrolyo sa Asia, Amerika at Europe ngayong taglamig. Pumiling si Pastor Apollo Quiboloy na makapagpiyansa sa kaso niyang qualified human trafficking. Ayon sa kanyang abogado, mahina ang mga ebidensya laban sa pastor. Kaninang umaga, dumalo ang pastor sa pagdinig sa Pasig Regional Trial Court, Branch 159, kaugnay sa naturang kaso sa kabila ng iniinda niyang ubo. Sa Huwebes nakatakda ang susunod na pagdinig. Ipagpapasa Diyos na lang daw niya kung pagbibigyan siyang makapagpiyansa. Ang kasong qualified human trafficking laban kay Quiboloy ay kaugnay ng umunay pagpilit sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na mag-solicit para sa simbahan at makipagtalik raw sa kanya. Everything depends upon the Lord Almighty. We will do our best and let's leave it to the sound discretion of the judge. We are hoping that she will be convinced that the evidence of guilt is not strong.
Susunod, inuwing labi ng isang OFW mula Kuwait, maling bangkay ng buksan dito sa Pilipinas. Kaliwat ka ng sunog, sumiklab sa Taguig at Binangonan, Rizal. At higit 150 Pinoy lumikas dahil sa hindi pa naaapulang wildfire sa Los Angeles, California. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang sunog ang sumiklab kanina, una sa Taguig kung saan ilang bayang natupok sa barangay Tuktukan. Saglit lang ang sunog at agad ding naapula kaya't walang nasaktan. Isa pang sunog sa Binangonan, Rizal. 18 bahay ang nilamon ng apoy. Sumabog na circuit breaker ang itinuturong pinagmulan ng sunog. Labis ang galit at pagkadismaya ng isang pamilya sa Rizal na naulila sa pagkamatay ng kaanak nilang OFW sa Kuwait. Naiuwi na nila kasi ang labi nang madiskubre nilang hindi pala ito ang kanilang kaanak. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Hagulgol ang pamilyang yan nang makaharap ang bangkay ng kanilang inang si Jenny Alvarado, isang domestic worker sa Kuwait na namatay nitong January 2. Pero nang tanggalin ang nakatalakbong na tela sa bangkay, ang pighati na palitan ng galit. Maling bangkay kasi ang iniyakan nila. Nasundo pa sa airport at naiuwi sa Rodriguez, Rizal ang inakalang bangkay ng ina. Ang babae sa kabaong, taga Nepal, nakasamahan din ng Pinay domestic worker. Imbis na po malungkot kami, nagdadalamhati kami, yung pagdating po, galit po naramdaman namin. Tapos po, sabi ko, bakit wala siyang nunal? Bakit ang liit niya? Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang maling bangkay na naiuwi sa Pilipinas. Inaayos na rin nila ang mabilisang pagpapauwi sa tamang mga labi. Ang mga labi ng Pinay nasa isang pagamutan pa raw sa Kuwait. Binisita rin ng OWA ang pamilya Alvarado sa Rodriguez, Rizal. Kaninang umaga na ayos na natin yung clearance na mapadala doon. Sisiguraduhin natin lahat ng necessary investigation will be conducted. Ayon sa Philippine Embassy sa Kuwait, cold suffocation o mula sa uling na ginamit na pampainit ang sanhi ng pagkamatay ng Pinay at 2 Nepali. Dahil sa usok na nalanghap na cardiac arrest ang Pinay. Dahil sa pangyayari, itinutulak ng isang grupo ng mga domestic worker ang pagpapatupad muli ng deployment ban sa Kuwait. Matutulad lang siya doon sa mga nating mga nagdaang OFW na nakaranas ng ganito na naging kwento na lang siya, hindi na natin nalaman kung siya ba ay nabigyan ng hustisya. Handa umanong lumapit ang pamilya Alvarado kay Pangulong Bongbong Marcos para makamta ng hustisya at maliwanagan sa nangyaring palit katawan. Nais din nilang magkaroon ng mas malalimang investigasyon para malaman ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Jenny. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Isa agad ang naaresto sa unang araw ng election period dahil sa paglabag sa nationwide gun ban ng COMELEC. Hirit pa ng poll body, hindi ubrang palusot kapag pinoproseso pa lamang ang kanilang exemption. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Nakipagpatintero sa mga pulis ang motorsiklong yan nang maharang sa checkpoint kahapon ng madaling araw sa Bacolor, Pampanga. Humarurot palayo ang magkaangkas pero na-corner din kalaunan. Nakuhanan sila ng kalibre 38 baril at mga bala pero wala naman silang may pakitang papeles para rito. Tiyempong nagsimula kahapon ang nationwide gun ban kasabay ng pagsisimula ng election period kaya inaresto sila. Sa Mabalacat City, arestadong isang aircraft maintenance student at isa pa niyang kasama matapos mahulihan ng hindi rin lisensyadong baril. Sa unang araw pala ng gun ban, aabot na sa 31 mga naaresto. 26 ang sibilyan, 3 security guard, isang government official at isang miyembro ng AFP. Wala dapat sinisino
ang mga law enforcement authority na naandyan po sa mga checkpoint. Dapat pantay-pantay ang tingin, pantay-pantay ang treatment. Paglilino ng COMELEC, hindi lusot ang dahilang pinoproseso ng exemption para sa gun ban. Kaya si Hodang dala mo ang lisensya, kaya si Hodang dala meron ka naman permit to carry outside of residence, wala ka naman exemption sa COMELEC. Good faith is not a defense. Hanggang 2 security detail lang din ang pinapayagan ng COMELEC para sa mga politiko, depende sa pangangailangan. Siniguro naman ng Philippine National Police na dokumentado ang mga COMELEC checkpoint. Bukod daw kasi sa body-worn cameras, maglalagay din ng mobile CCTV. Parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagkawalang bisa ng license to own firearms ang haharapin ng mga lalabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Higit 150 Pinoy sa Los Angeles sa Amerika ang nasa mga evacuation center dahil sa 6 na araw ng malawakang wildfire doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pilitan ng pagpapalikas sa mga Pinoy dahil sa tindi ng sunog. Kabilang sa lumikas ang pamilya ng aktor na si Inigo Pascual. Ligtas naman daw sila ng kanyang pamilya sa LA. Ang aktres na si Ivana Alawi pinakita ang sunog sa labas ng kanilang bahay. Sa kanya namang Facebook Live, sinagip ng dating aktres si Claudia Coronel ang inaalaga ang senior citizen. Nasa likuran lang daw ang pinagatrabaho ang bahay ang sunog. Sa huling tala, 16 na ang patay dahil sa wildfire. Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Kyushu region sa Japan ngayong gabi. Sa video, makikita ang malakas na paghuga sa loob ng opisina. Naglabas na ng tsunami warning ang gobyerno sa Miyazaki at Kochi Prefecture. Di naman naapektuhan ang 2 nuclear power plants na malapit sa lugar. Sa ngayon, wala pang naitatalang nasaktan o malawakang pinsala ang lindol. Abangan, Dominic Roque, hinard launch ang dinedate na si Sue Ramirez sa Instagram. At mga alagang hayop, sinagip mula sa wildfire sa California. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Loyal husband daw si Olympic bronze medalist Yumir Marcial. Tinagin niyang nambabae siya at sinaktan niya ang kanyang misis. Git ni Marcial, siya pa raw ang sinaktan ng misis at manager niyang si Princess. Nagkapasa raw si Princess dahil sa self-defense ni Marcial. Hindi rin daw totoo ang paratang na nambababae siya. Kaibigan niya lamang umano ang babaeng tinutukoy ng kanyang asawa. Tinanggi rin ni Marcial na sinimot niya ang savings account nilang mag-asawa para magpagawa ng bahay sa umano'y kabit niya. Man provide ko na dito mujer, dito pamilya, todo kel, asio para kita yung gumanete na relasyon. Anyo ko sa tapasak, mas maano ta kita worse, por caso de disuyo, kostumbre, na cosa le tan treat tumigo, cosa le tan treat din yung pamilya. Bumwelta naman dyan si Princess at nag-post ng tila screenshot ng umunoy video ni Yumir na nakahiga raw sa kama kasama ang babae. Hirit niya, pwede na palang makitulog as a friend. May kasama pa yung ID at wallet na pagmamayari daw ng kabit ni Marcial. Makakasama sa Grand Biniverse concert ang singer-songwriter na si Maki. Ngayon pa lang, excited na ang ilang blooms sa social media sa guest performance ng singer. Gaganapin yan sa Philippine Arena sa February 15. Dati nang nakasama ni Maki ang isa sa Bini members sa si Maloy sa music video ng kanta niyang Dilaw. Nakakulab din sila sa Pantropico Dance Challenge sa TikTok. Ang Bini naman, bibisita sa US, Singapore, UAE at UK para sa kanilang Grand Biniverse World Tour.
Kinard launch na ni Dominic Roque sa kanyang Instagram ang aktres na si Sue Ramirez. Nag-post siya ng photo sa restaurant ni Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Magkasama dyan sina Dom at Sue. Nariyan din ang co-stars nilang sina Catherine Bernardo, Miles Ocampo, Elijah Canlas at Alora Sasam. Last December lang nang kumpirmahin na Dom at Sue na nagdi-date na sila kasunod ng viral kissing video nila sa isang bar. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, no pets left behind sa malawakang wildfire sa Los Angeles. Higit 400 pets ang inilikas para sa kanilang seguridad. May aso, pusa at pati pagong. At pati kambing at baboy, hindi iniwan sa sunog. Agad silang binigyan ng atensyong medikal ng mga volunteer vets. Bumuhos din ang mga donasyong pagkain at gamot para sa pets. Galing yan sa iba't ibang states sa Amerika at mga non-government organizations. Siyempre, pati pagong. Kailangan. Kasi mahirap eh. Kailangan talaga may mag-rescue. Mahirap takbuhan yung sunog At yan po ang 45 minutong pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.